Kamusta kayong lahat at welcome sa aking channel. Ngayon pong araw na to, dalawa po ang ating gagawa ng reaction video. Ang una po, ito pong Move Tabi by Sonara. Pinerform po ni Estel. No, ni Junard. Pinerform po ni Junard, no, sa kanyang live. At isa pa po natin gagawa ng reaction video. Ang nilalait noon, hinahangaan na ngayon. Tungkol po to, syempre, sa story rin po to ni Estel. Simulan na po natin ating reaction video. Let's do this. Ito po, no, yung performance po ni Estel dito po sa kanta po ng Sonara na Tabi. Panoorin po natin. Wow! Katawa! Grabe talaga galawan ni Estel. Talagang ano, no, kung ano talaga yung galaw ng ano ng Sonara, ganun din yung ginawa dito ni Estel, no. Diretso natin. Oh, ganun na ganun no? Grabe galawan ni Estel. Hataw kung hataw talaga no? Move like tsunami. Ang galing no? Ayan, medyo pino na konti. Nice. Nice, grabe yun. Ayan po, ano, grabe. Yun na nga po, no, nag-iisa-isa na nga po ng suporta talaga itong ano, itong mahaliman, no, sa ano, sa Sonara. Una po, 'di ba, si Pinuno. 'Di ba, one-on-one itong si Dominic aka Doming. Doming po tawag po sa kanya, no, kasi po sa mga Pinoy po yung Dominic. Doming po kasi yun yung palayaw noon, no, sa mga Pilipino talaga majority. Kaya Doming po tawag ko kay Doming, ay kay Dominic. Kaya ngayon ito po si Estel naman, no, pinerform niya, no, ang chorus nitong ano nung kanta ng Sonara na Tabi. Kaya ano, parang nakikita po natin dito na matindi talaga ang suporta nila sa kanilang mga, kumbaga, mga younger sisters, no, itong Sonara. Lipat na po tayo ng ating reaction video. Dito naman po tayo sa ang nilalait noon, hinahangaan na ngayon. Istorya po to ni Estel. Let's do this. Pinaka nati-trigger lang po talaga siguro ako. Pag lagi po nila akong ina-atake when it comes to visual po, o lagi po nila sinasabi, parang paano ka napunta sa grupo na yan kasi ang pangit mo noon. Mga ganun po. Doon po ako nati-trigger. Kasi ang take ko lang naman po doon, para sa akin, sumali po ako sa group na to para po i-showcase po yung talent ko. Tama. Ang kahulugan ng pangit para sa'yo. Uy, tinatanong kita. Oo, ikaw na nanonood. Ikaw na nanonood. Ang dapat sumagot niyan. Grabe, no? Grabe lang yun, no? Kahit sabihin na natin, ano, sports system, alam niya na yung mga ganong mga bashing sa kanya, criticism sa kanya. Alam natin na sobrang lawak ng utak ni Estel. Pero syempre talaga, bilang tao, tatamaan ka pa din talaga pag may ganong talagang mga sinasabi sa'yo, di ba? Pero sa ngayon, nakita naman natin na parang hindi na siya masyadong apektado. Pero masakit pa rin talaga yun na marami nagsasabi ng ganon sa kanya. Kasi kung visual ng batang Estel ang pangit para sa'yo, baka namimili ka ng anggulong gustong makita. Ang kagandahang visual, bagamat mahalaga, mas mahalaga pa rin ang kagandahang loob at moralidad ng isang tao. Tama. Yung dad ko, parang hindi siya, parang hindi niya gusto yung ginagawa ko na sumasayaw. Parang gusto niya aral, uwi, bahay, ganun lang. Eh ako, parang gusto ko talaga iyan yung talent ko sa singing, dancing, kaya sumasali ako sa school. Tapos parang ayaw niya talaga. Isang tao ang hinusgahan. Ito yun, di ba? Humble beginnings yan, isipin niya, di ba? Talagang masasabi talaga natin na chinaga ni Estel. Di ba? Na para sa akin na kahit ano pa man ang itsura niya noon, di ba? Yung puso, sa puso ka talaga titingin saka sa talent, no? Yun kasi talagang isino-showcase yan Di ba? Yan ang, kaya siya minahal, no? Ng mga 18 dahil sa kanyang napakatinding talent at syempre sa humility. No? Sabi nga nila kung sino pa yung talagang binubugbog ng lait, yun pa talaga yung pinakamabait. Di ba? Real talk po yan, no? Kaya sumasali ako sa school, tapos parang ayaw niya talaga. Isang tao ang hinusgahan dahil sa kanyang itsura, hindi dahil sa talento, hindi dahil sa ugali, kundi dahil kung paano siya tignan ng ibang tao. At isa sa mga taong dumaan doon ay walang iba kundi si Estel. Bago ang mga nakamit na awards, bago siya ma-recognize, may isang Estel na araw-araw ay lumalaban. Lumalaban sa hamon ng buhay, hindi sa spotlight, kundi lumalaban sa panghuhusga. Panghuhusga ng mga taong hindi rin naman perpekto. Tama. May mga nagsasabing, hindi bagay yan maging idol. Hindi pang pipa pang mukha ni Estel. Hindi
magiging sikat. Pero Karamihan talaga rin ng mga basher na yan, di ba? Tumingin-tingin kayo sa salamin. Di ba? Real talk lang naman yun. Karamihan talaga ng mga basher. Minsan na ito, hindi sa pag-ano. Yung iba, sila pa talaga yung totoong hindi binayayaan. Hindi lang po sa physical, sa maraming bagay. Di ba? Ganun eh. Kaya wala na po tayong magagawa dyan. May mga ganyan po talagang tao. Na kahit ano pang gawin mong mabuti, eh, may masasabi pa rin sa'yo. nakakatawa dito, habang ang mga tao ay nakatingin sa panlabas na anyo ni Stel, si Stel naman tahimik na binubuo ang sarili niya. Alam niyo, hindi naman pangit si Stel eh. Kahit yung dating mukha niya, hindi siya pangit. Yung mukha ni Stel noon, ordinaryong mukha. No, hindi siya pangit. No, kasi meron kasing stigmang lalo pag sa mga artista, 'di ba, sa mga celebrity, sa mga ganyan, mga grupo-grupo, kailangan talaga yung aurahan mo talaga. Yun yung tingin ng tao eh, 'di ba? Kailangan artistahin yung itsura mo kang celebrity, talagang flawless ganun eh. 'Di ba? Pero ngayon talagang hindi na po doon titingin talaga. Kumbaga secondary na lang po talaga ang visual. Ngayon po talaga na-break na yung ganung norms. 'Di ba? Talagang ngayon sa talent na titingin. 'Di ba? Dahil ano po eh, kahit ikaw alam mo sa sarili mo na maraming artist talaga ngayon na hindi naman ganun kagagwapo, kaganda, pero bawing-bawi sa talent. Kaya sila sumikat, kaya sila tinatangkilik dahil sa kanilang talent. Mapasayaw man yan, 'di ba? Mapa-arte o mapa-awit, no, sa pagkanta. Ganun po. Hindi na po talaga batayan lang ngayon yung mukha. Noong araw po yung ganun. 'Di ba? Sabi ko nga, 'di ba, noong araw kahit na walang boses, kahit na hindi marunong magsayaw, basta may mukha, pwede na yan, sinasalpak na yan. Dahil nadadala na yan ng itsura. Na which is ngayon, hindi na po ganun. No? Talagang lumulutang na po talaga yung talent. Secondary na po ngayon, yung mukha. Kung titingnan niya, kung titingnan niya talaga siya, hindi siya pangit eh. Ordinaryo yung mukha niya, hindi siya pangit. 'Di ba? Kumbaga normal. No, yung mukha niya pang masa. Ganun yung mukha niya, hindi siya pangit. Iba kasi yung pag sinabi mong pangit eh. Ibang napakasakit na salita ng pangit. Si Stel hindi siya pangit. Ordinaryo yung mukha niya. Alam naman natin na hindi kayang kontrolin ni Stel ang sasabihin ng ibang tao. Even us. Pero ang kaya niyang kontrolin ay kung gaano siya kasipag, kung gaano siya kasigasig mag-practice, kung gaano siya magmahal sa craft niya. Tama. Saka ang kontrolado ni Stel kung paano siya magre-react. Kahit tayo, no? Sa lahat ng mga, tulad ako, content creator ako, maraming nagkikritik din sa akin. Nasa sa akin na yun kung paano magre-react sa sinasabi nila. Diba, ganun yun. Kaya si Stel, kontrolado niya yun. Siya ang mag-judge noon kung magsasalita ba siya o hindi. May sasabihin ba siyang hindi maganda o may maganda siya sasabihin. Ganun yun. Habang may mga taong tumatawa, ay nagtatawanan ang appearance ni Stel. May isang Stel na paulit-ulit na nangangarap. As a performer, hindi ba ang una nating inilalako ay ang angkin nating talento? Dahil Yes. wala tayong maipinta sa kanyang talent, babanatan natin siya kung saan siya mahina. Tama. Kailangan bang matatawag ang hindi pumasa sa panlasa ng iba? Na ang standard ay parang perpektong likha lang ang dapat. Perpekto lang ang pwedeng lumabas. Walang ganun eh. Walang ganun. Kumbaga, sobra-sobra na yun kung talagang nasa iyo na lahat. Di ba? Walang ganun eh. Kahit yung sabihin mong pinakagwapo, pinakamaganda, merong bagay na wala rin sila. Di ba? Hindi lahat ibibigay sa'yo ng Diyos. Di ba? Ganun yun eh. Kung lahat meron ka, kung karamihan meron ka, may isang bagay, dalawang bagay na wala ka. Real talk yan kasi po, tao lang po tayo. Di ba? Ganun man, hindi rin pala tayo karapat-dapat. Hindi rin pala kayo karapat-dapat. Dahil hindi rin naman tayo perpekto. Hindi Tama. rin perpekto ang mga pag-uugali ninyo. Did somebody break your heart? Ikaw ang binibini na ninanais ko. Di ba? Lahat hagip ni Stel eh. Di ba? Arte. Marunong siyang umarte. Napakahusay sumayaw. Napakahusay kumanta. Saan ka pa? O tapos ngayon, no, di ba? Nakita nyo ngayon yung visuals niya na ngayon, di ba? Lutang na lutang ang visuals niya. No, kasi po sa panahon po talaga ngayon, ordinaryo na yun eh. Normal na yun eh. Yung aayusin yung visuals. Lalo't may kakayanan naman siyang ayusin yung visuals niya. Hindi na po issue yan. Noong araw lang po ng panahon namin, kaming mga Gen X,
Doon lang talaga malaking issue yung nagparitoke ng ilong. Lalo po yung ilong noon eh. Nagparitoke ng ilong, ganun, di ba? Iba na yung tingin sa'yo noong araw. Ngayon kasi, sa panahon po na to, panahon na po ngayon ng mga Gen Z, di ba? Hindi na po issue yan, yung magpaayos ng mukha, di ba? Kaya ngayon, syempre, yun yung insecurity ni Stel, doon nyo siya tinitira. O ngayon, pinaayos niya yung ano niya, pina-enhance niya yung mukha niya. O ano kayo ngayon, di ba? O yung mga nanlalait, ganun pa rin mga itsura nyo, pati mga ugali nyo, basura, di ba? Real talk. Diba? O ngayon si Stel, bukod sa sobrang talented na, sobrang sikat, gumawa po pa lalo. Di ba? Wala na. Finish na. At nang dumating ang pagkakataon na meron na siyang kakayahan na sundin ang standard nyo, meron pa rin kayong nasasabi. So Tama. ano ba talaga? Insecure ba kayo kasi punong-puno ng talent yung tao? Nag-uumapaw na kung ano ang meron siya. Ay gusto mo rin bang bahagian ka? Paano Kasi inggit yun talaga, no? Lalo po sa Pilipino, yan po yung pinaka-numero unong masamang ugali ng Pilipino, yung inggit. Diba? Kahit tayo, mga ordinaryong tao tayo, diba? Marami, kahit ikaw sa sarili mo, minsan may inggit ka din, naiinggit ka rin. Normal yun. Diba? Pero, yung iba kasi sobra-sobre. Talagang yung inggit nila, hindi nila ina-apply na gawin na lang nilang inspirasyon yung kinaiinggitan nila. Para mag-enhance din yung buhay nila o gumanda rin yung buhay nila. O kahit yung mga physical nila magsiayos din, di ba? Kaso hindi eh. Yung inggit nila, ginagawa nila talagang negative, di ba? Nangihila na sila pababa. Sasabihin na lang nila lahat ng ikasisira ng tao. Ikasisira ng tao, di ba ganun? ka babahagian ni hindi mo nga kayang magsalita ng maayos sa ibang tao? Eh, nasan kayo ngayon? Yung mga taong nagsasabing pangit si Stel, mas pangit ang ugali niya. Tama. May mga times na parang feeling mo, ikaw yung star na hindi kumikinang. So parang yung ibang tao, hindi ka tinila, naiiyak naman ako. Hindi. Sabi lang niya sa amin, parang may mga moments na parang feeling mo, ikaw yung star na hindi kumikinang. Pero may mga taong tumitingin pa rin sa'yo kasi nirurot nila na mag-shine ka. Grabe. So, Sipin nyo, di ba ako, di ba? Yung una kong naano tong SB19, talagang si Stel na unang tingin ko pa lang, si Stel na talaga yung bias ko. Hindi pa ganyan yung itsura niya nun. Di ba? Kasi kung ako titingin ako sa itsura, pipiliin ko na, syempre, si Justin. Siya yung pinakagwapo, real talk lang, di ba? Mulat sa pool. Pero hindi ko nakita si Buja. Di ba? Tumingin kasi ako doon sa talent, di ba? Nabilib ako kay Stel, ang galing sumayaw, ang galing ng boses, di ba? Siya yung high notes, di ba? Tapos ang bias striker ko nga nun si Pablo di ba noong time na yon. Pero ngayon ang bias striker ko na talaga si Ken. Pero di ba kung tituusin, kung tagang titingin lang ako sa itsura, kay Buja na ako, di ba? Kaso hindi Tumingin talaga ako sa talent ni Stel. Pero tingnan niyo naman ngayon, tingnan niyo yung itsura ni Stel. Di ba ano kayo ngayon, kumbaga doon sa mga nanlait? O, lahat na lang hindi na kayo umubra kay Stel sa itsura, sa talent, di ba? Wala na. Di ba? Kaya tama yung sinasabi ni Stel dito na kahit na sabihin natin na eto na siya ngayon, sobrang tanyag niya na, sobrang may sakit pa rin yun yung sinabi sa kanya nun. Kaya sabi niya nga, para daw siyang na hindi kumikinang, star na hindi kumikinang, di ba? Totoo yan, parang kasi may lamat Di ba? Yun yung dating inaano sa kanya. Parang kahit anong gawin niya, kahit anong gawin niyang talent niya, kahit anong ipakita niya, hindi pa rin sapat. Di ba? sabi, parang may mga moments na parang feeling mo, ikaw yung star na hindi kumikinang. Pero may mga taong tumitingin pa rin sa'yo kasi nirurot nila Yes. na mag-shine ka. Tama. So ngayong time mo naman na kailangan mong mag-shine, dapat pakita mo na kung ano pa yung kaya mong gawin. And kung may mga taong hindi pa rin naniniwala sa'yo, Parang hindi ko pa na-react to Tong ano nila na to? Podcast ba to? Ano kaya to podcast na to? Paki-comment po sa baba, Hindi ko pa yata to nagawa ng reaction video. pakita mo lang yung shine mo. Kasi dadating yung araw na hindi man nila nakita yung shine mo, makikita nila yung liwanag na taglay mo. Tama. Saka ito yung sa akin Siya sinabi niya na yon. I-ignore mo na lang sila. Di ba? Kaya nga sabi ko nga lagi, di ba? Kaya nga sila basher, kaya sila ganon, yung talagang sisiraan ka nila. Kaya nasa likod mo sila. Kasi hanggang doon lang sila. Di ba? Hindi nila kayang gawin yung ginagawa mo. Kaya lagi lang silang sunod ng sunod sa'yo para hilahin ka nila pa uba. Huwag ka nang lumingon. Walang mangyayari dyan pag lumingon ka sa likod. Wala Eyes on the prize. Dito ka dapat sa harap tumingin. Di ba? Andito lahat ng magandang mangyayari sa'yo. Wala sa likod. Ganun yun.
Karamdaman Shine nila. mo. Ay, So parang, so parang, ayun nga, yun, tumatak talaga sa akin yun. So parang, ayun nga, this era, parang, we don't care kung hindi nila napapansin yung shine ni SB19. We don't care kung feeling nila, parang, ginagawa lang namin to kasi, parang may gusto kaming patunayan. Parang yun nga na parang yung visa, no? Tama yan, ano, yung kailangan pa ba ng visa, di ba? Yung gano'n, no? Kumaga kahit anong gawin mo talagang, di ba? Sabi nga ni Buja, di ba, sa lyrics, correct me if I'm wrong, kung tama ba yung sasabihin ko. Yung nagreklamo dahil lata yung kanin, parang gano'n. Parang gano'n yun eh, yung ano eh. Kumbaga pinagsaing ka na nga, nagreklamo ka pa kasi lata yung kanin. Parang gano'n, di ba? Kumbaga kahit anong ihain nila, talagang hindi pa rin nakikita ng mga basher talaga nila o kung sino man tao na hindi naniniwala sa kanila na magaling sila. Di ba ganun yun eh? Ayun, kung ganun yung tingin nyo, hayaan na lang namin yung liwanag namin yung mag-touch. Yes. Yun lang nga yung sabi ko rin, di ba, na hayaan mong yung resulta mo, di ba, yun yung mag-ingay. Di ba? Wag mong sasabihin kahit kanino yung plano mo o anong struggle mo, wag mong sasabihin yun eh. 'Di ba? Gawin mo na lang yung nararapat sa iyo at yung magiging outcome noon, kung maganda yung magiging outcome, yun na lang yung kusang mag-iingay o maririnig o makikita nila sa iyo na nagtagumpay ka na. 'Di ba? Saka yung best revenge talaga yung umasenso ka. 'Di ba? Hindi lang sa pera, kumbaga sa lahat. Umasenso yung health mo, umasenso yung mindset mo, 'di ba? Umasenso yung yun nga sa ano rin. Sa wealth din, yung gano'n, 'di ba? At lalong-lalo na sa kalusugan, saka sa mental health. Di ba? Yun dapat. Hindi nga ng skin mo. Ang ganda-ganda na siya. So ayun, yun lang siguro for me, yung for this era. After nung boom na nung Go Up, nagkaroon ako ng pakiramdam na parang hindi ito para sa akin. So I told the group, sabi ko, guys, ayoko na. Hindi ko pa rin nare-react to. Kasi ang dami ko palang hindi pa nare-react na ano nila. Ng mga gantong interview sa podcast yan. No? Paki-comment po sa baba kung ano po mga title ng mga yan ha. Pag binabalikan ko talaga yung dati, sobrang daming challenges talaga. Somehow traumatizing. And growing up, parang nakita ko yung kaya ng parents ko. I accepted it ng buong buo na yun lang yung kaya namin. So, parang growing up, nagkaroon ako ng goal sa sarili ko na bilang panganay dapat ako yung maging way para makaahon kami sa kung nasan kami. Kasi dati talaga sobrang nandun kami sa iniisip na namin kung ano yung kakainin namin everyday. Kami rin naranasan namin yung ganyan. No? Parang ang sarap talaga yung supportahan yung yung mga gantong tao, gantong artist na para makaka-relate ka na talagang kung ano yung pinagdaanan mo rin noong araw, yung mga panahon na yun ay napagdaanan niya rin. Kung baga makaka-relate ka talaga talagang siya, masarap siyang suportahan kasi siya galing siya dun sa baba talaga. Sabi nga nila galing sa trenches, no? Alam niyo ba yung trenches? Yung talagang ilalim yun, di ba? Yan, mas laylayan pa yung sa laylayan yung mga sa trenches, di ba? Kumbaga ganun. Kaya ngayon, di ba? Kumbaga kung ano mo yung tinatamasa ng SB19 at nito ni Stel, sobrang deserve, di ba? Kasi galing talaga to sa wala. Galing sa hirap. Talagang walang backer, pinaghirapan talaga. No? Kumbaga deserve talaga. Kaya tayo mga 18, lalo mga berries, no? Talagang supportahan natin si Stel at ang SB19. Dahil talagang halos lahat po talaga sila, may kanya-kanya po silang istorya na talagang makaka-relate tayo at talaga pong masasabi po natin na hindi po sila mayaman. No, hindi po sila yung talagang may kaya. Talagang karamihan sa kanila o majority sa kanila talaga galing po talaga sa hirap. Puro hirap. Tamo yung mindset ni Stel, di ba? Na which is siya yung panganay, parang na siya sa sarili niya na ako dapat ang mag-ahon sa amin sa hirap. Di ba? Parang sabi nga nila, di ba, may kasabihan kapag kayo ay mahirap at mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Di ba? Kaya kailangan talaga kung ikaw ay mahirap ang pamilya mo, gumawa ka ng paraan para makaahon kayo sa hirap. Di ba? Hindi pa pwedeng hanggang doon na lang kayo. Di ba? Hindi pa pwedeng kung ano yung noon, ganun yun pa rin ang ngayon, di ba? Hindi dahilan yun. Kailangan talaga kumilos ka. No, kahit ikaw na nanonood ngayon, di ba? Kung nakasadlak ka ngayon, di ba? Huwag mong iisipin hanggang diyan ka na lang. Di ba? Kilos lang at dasal sa poong may kapal.
'Di ba? Ibibigay din yan. Basta wag ka lang tatamad-tamad at syempre, lagi ka lang manalig sa taas. Dumating din sa point na natatakot kami magkasakit kasi pag nagkasakit kami, wala Mhm. kaming pampagamot or pampa-hospital. Meron naman ako tita sa Japan na talagang buong buhay namin siya yung naging breadwinner, siya yung naging provider ng family. Pero kasi hindi kasi mahirap din yung ganun, yung may utang na loob ka. Sabihin natin kahit na hindi sinasabi, hindi, okay lang. Ganun talaga, wala kayo, di ba? Iba pa rin kasi talaga may sarili kayo. Di ba? Minsan kasi mapapagod din yun, tatanda din yun, di ba? Minsan pag-i-struggle din yun, di ba? Hindi pa pwedeng lahat na lang kayo nakasandal sa isang tao. Di ba? Kaya kailangan kapag nasa sitwasyon kang ganun at kaya mo na rin naman maghanap buhay, kumilos ka na. Wag mo hindi porke meron kayong inaasahan ganun, aasa ka na lang doon. Paano kung mawala siya? Paano kung mawalan siya ng hanap buhay? Di ba? Paano na kayo? Di ba? At syempre, yung guhit ng palad mo bilang tao ka, may sarili kang ginuguhit na palad. Di ba? May sarili kang kapalaran. Huwag mong iasa doon yung kapalaran mo. Kailangan ikaw ang gumuhit sa sarili mong kapalaran. Kumbaga, tao ka, kailangan ikaw rin yung maghanap buhay para sa sarili mo. Hanapin mo yung para sa'yo. Yung path mo, hanapin mo yun. Huwag mong iasa sa ibang tao yung kinabukasan mo. Wala akong sapat na pangsuporta sa sarili ko. So kahit gusto ko siyang gawin, hindi ko siya kayang gawin. Sobrang hina ko pa that time. Mhm. Hindi ko alam kung kanino pa ako lalapit. Hindi ko alam kung kanino pa ako kukuha ng lakas ng loob. Yung tiwala ko kay God na parang someday, Mhm. dadating din yung time na siya mismo yung mag-aahon sa akin, sa family namin. Especially my parents. Naubusan Ito lang sa akin na bila ko naisip, no? What if sumuko na silang lahat, 'di ba? Kasi sa pagkakaalam natin, 'di ba, lalo yung mga lumang tao sa fandom. Siya talaga yung natira eh, 'di ba? Sumuko na sila, ayaw na nila talaga eh. Si Stel talaga yung eager talaga na ituloy nila tong pagiging SB19 nila. What if kung hindi na rin nag-pursue si Stel ng pangarap niya? Kung sumang-ayon na lang siya na, tama, itigil na natin to. Paano na? Wala ang SB19. 'Di ba? Hindi natin alam kung anong buhay ni Stel ngayon sa kanong 4. 'Di ba? Nung mahalima. Hindi natin alam, 'di ba? Pero siguro para sa akin, no, talagang nakita siguro ng Panginoon yung struggle nila. 'Di ba? Talagang siguro nakaguhit na talaga sa palad nila 'yan, yung pagiging SB19 nila. At ngayon, 'di ba? Kahit papaano malayo na yung buhay nila sa naging buhay nila noon. At deserve naman talaga nila 'yon. sila ng time. Hindi na sila pabata. Tumatanda na sila. And I guess, parang deserve na nila yung mga bagay na kaya akong ibigay ngayon. Mhm. Fulfilling na nabibigay ko yung mga bagay na hindi namin na-experience before. Mhm. Even the smallest things. And yun yung masasabi kong perfect timing. Saka ito yun, para sa akin, sa mga, mga hindi pa ganong mature yung utak, no? Alam nyo ba na mas masarap yung ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan? Naiintindihan nyo ako kapag nasa sitwasyon na kayong ganon. Yung iba kasi kala nila kapag sila na lang yung nakaka-receive, masarap sa kanila yung ganong pakiramdam. Pero kung ikaw mature na yung utak mo, nakakahiya yun. Yung tanggap ka na lang ng tanggap, pero hindi ka, di ba? Wala kang kilos, di ba? Pero pag ikaw yung nagbibigay, sabi nga nila kapag ikaw nagbibigay, di ba? Ang sarap ng tulog mo. Kasi ikaw yung nakakatulong, di ba? Ang hirap nung sa pakiramdam, pag mature na yung utak mo, magigets mo yung sinasabi ko. Ang bigat sa pakiramdam para sa akin, kapag ikaw yung umaasa lang sa tulong ng iba o sa biyaya ng iba. Parang, di ba, parang yung real talk palamunin ka, yung gano'n, di ba? Ang sakit nun, parang halimbawa magkasumbatan, wala ka magagawa kasi totoo eh. Di ba? Kaya sa mga nanonood po nito, no, na nasa ganong sitwasyon, wag yung hayaan na lagi na lang kayo nagre-receive, no. Kumbaga i-enhance nyo yung buhay nyo. Kumbaga wag yung hayaan na hanggang dyan lang kayo. Talagang iangat nyo yung buhay nyo, kumilos ka. Numero 1, kumilos ka talaga. Wag na wag kang aasa sa isang tao, kahit sa magulang mo pa yan, lalo kung may edad ka na, nakaasa ka pa rin sa magulang mo, kiss yun, nako. Lalo yung mga magulang natin, sabi nga ni Stel, di ba? Tumatanda. Di ba? Mawawalan na rin sila ng kakayanan. Di ba? Kaya kung kaya mo naman, di ba? Sabi nga sa mapa, ako naman. Di ba? Pahinga muna, ako naman. Di ba? Parang ganun. Bumawi ka.
'di ba? Lalo kung hindi ka man makabawi sa ngayon sa magulang mo, gawin mong kapaki-pakinabang sarili mo na hindi ka maging pabigat na sa kanila, lalo kung may edad ka na. Kung kaya mo na magtrabaho. Ganun 'yun. 'Di ba? At kung kaya mo na, tumulong ka na sa magulang mo. 'Di ba? Ganun 'yun. Hindi naman ano yan, hindi naman sa pilitan niya kung hindi mo pa talaga kaya. Hindi, wala kang may bibigay kung sarili mo hindi mo pa kaya eh, 'di ba? Kaya kapag stable ka na, alam mo kaya mo nang tumulong sa magulang mo, sa mga kapatid mo. Tumulong ka sa kanila basta bukal sa loob mo. 'Di ba? Ganun 'yun. Sana mas inagahan ko yung pagtulong sa sarili ko. Yun lang yung nasayangan ako. Sana dun sa mas murang edad ko, mas inagahan ko kagad yung pagkilos para sa pamilya ko. And somehow, nagkaroon siya ng tuldok yung question ko sa sarili ko na kailan ko sisimulan nung nakita ko na talaga yung paghihirap na pinagdadaanan namin ng family. And I guess yun yung naging turning point ko para masabi kong kailangan ko na talagang kumilos at simulan kung ano yung kailangan kong gawin. After nung boom na nung Go Up, nagkaroon ako ng pakiramdam na parang hindi ito para sa akin. So I talked to the group and sabi ko, guys, ayoko na. Feeling ko hanggang dito na lang yung journey ko with the group. After ko sabihin yun, parang nawala yung feeling na pagod, nawala yung galit ko sa sarili ko, nawala lahat nung negative na nararamdaman ko. Na-realize ko kagad yung mawawala sa akin pag binitawan ko yung member ko ng SB19. Isa kasi ganun talaga eh, no? Pasensya na kayo pahinto-hinto tayong reaction video po to at commentary, no? Ganito po talaga sa channel po na to. Hindi po pa pwedeng manonood na lang tayo, no? At wala akong sasabihin. Kailangan po mag-ambag po talaga ako ng aking mga sasabihin dito sa video po natin, no? Ito rin yung sa akin, di ba? Kumbaga, yung realization din talaga, eh, minsan, lalo kung talagang ano ka na eh, di ba? Marami ka nang ininvest na ano eh, na oras, di ba? Marami nang nasayang na panahon sa ginagawa mo. Minsan talaga, kahit sabi mo minsan burnout ka na, yun nga, sabi niya, di ba? Ayaw niya na. Pero bilang mo marirealize eh, teka, pasimulan ko na to eh. Andito na ako eh, oh. Ngayon pa ba ako susuko, 'di ba? Pero minsan talaga kasi lalabanan ka talaga ng sitwasyon. Lalo sila, 'di ba? Ang tagal nilang wala naman silang sinasahod, 'di ba? Halos wala talaga silang kita, 'di ba? Kahit sino naman eh, hindi tayo mabubuhay, 'di ba? Hindi tayo mabubuhay ng walang pera, 'di ba? Lahat tayo kailangan noon para mabuhay tayo. Kaya ang hirap ng sitwasyon nila noon. Pero 'di ba? Nilabanan pa rin ni Estel 'yun. Diba na kailangan talaga nilang gawin yung bagay na yon dahil na unang-una, ang dami nang nasayang nilang oras dun. Diba? Kumbaga, sabi ko nga kanila, diba, paano kung hindi talaga nila pinurso to, wala na. Wala tayong SB19 ngayon, diba? Pero siguro talagang sabi ko nga, diba, kumbaga nakalaan yun, diba, nilaan sa kanila ng Panginoon yun, ng pagiging SB19 nila. May mga times na baka sinasabi lang natin yun kasi nadadala lang tayo ng emosyon. Tama. Or iniisip natin, naubusan na tayo ng oras, gusto natin mag-try ng iba. May mga dreams pa akong gustong gawin, makarating, and goals for myself, for my family. I think kahit di ko pa yun na-achieve, parang feeling ko fulfilled na ako sa kung nasan ako ngayon. Never ko naman inimagine na aabot ako sa ganitong estado ng buhay ko. So I guess, happy and fulfilled naman ako sa kung ano yung meron ngayon. Tama. For future still, congratulations kasi ang successful mo na kahit ang dami mo pang gustong gawin. Dapat ipagmalaki mo siya. Tama. Hindi mo siya magagawa ngayon kung hindi mo nilakasan yung loob mo noon. Dati, kini-question mo yung mga kakayanan mo. Dati, kini-question mo yung mga nangyayari sa buhay mo, yung feeling mo, sobrang maalas mo. Baka pinaranas lang rin talaga sa akin yung ganong buhay para pag dumating yung ganitong klaseng biyaya na binibigay sa akin, parang bigyan ko siya ng halaga. Tama, saka ano yan eh, para sa akin, yung ganong ano sa'yo ng Panginoon, di ba? Pag kumbaga pine-prepare ka niya, di ba? Kumbaga pinapalakas ka niya, na kailangan, habawa ngayon, puro ka struggle, yun yung journey, yun yung masarap sa journey, kailangan mong pagdaanan yun. Wala yung andun agad. Di ba? Wala nyo sa top agad, walang ganun. Kung may ganun man, illegal yun. Di ba? Pero kung talagang susundin mo yung journey, taga maraming lubak dyan, matitibo ka, masusugatan ka, lahat. Mararanasan mo dyan. Sugat-sugat ka, lahat. Di ba? Metaphor po yung sinasabi ko ha. Talagang ganun dadaanan mo yun. Yun yung masarap sa journey. Kasi kapag talaga nakarating mo na yung tugatog, pag lumingong ka, di ba? Ay, ang layo na pala na narating ko. Di ba? Dati, andito lang ako eh. Ang hina-hina ko noon ngayon, ang lakas-lakas ko na. Diba? Pinatibay ka nung
karanasan mo na yon, 'di ba? Yun yung binibigay sa iyo ng Panginoon para tumibay ka, yung mga pagsubok, 'di ba? Yung mga pagsubok mo, yun talaga yung titibay, magpapatibay sa iyo. At yun yung magiging batayan kung magtutuloy ka pa ba o hindi. 'Di ba? Yun yung magiging ano sa iyo ng Diyos, kumbaga. Yun yung test sa iyo, 'di ba? Kung pag nahirapan ba tong anak ko na to pag sinabi ng Diyos, 'di ba? Makikita ko dito kung titigil siya o hindi, kung ididiretso pa rin niya, 'di ba? Eh sila diniretso nila, 'di ba? Yun eh. Kumbaga kahit sinong tao siguro, no? Pag lumingon ka dati, ganito lang ako, ngayon eto na ako, 'di ba? Parang kami. Parang ako. 'Di ba? Dito sa YouTube dati 0 subscriber, ngayon nasa 90k na tayo. Dito sa channel ko na to, ha. Kasi po 3 po channel ko, yung isang channel ko po 100k plus subscribers na po 'yon. 'Di ba? Tapos ito po 90k na po tayo dito, 'di ba? Dati 0 to. 'Di ba? Kumbaga ang layo na po ng narating natin. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat, no. Ganun po kailangan talaga pangalagaan mo yung pinagdaanan mo. 'Di ba? Kumbaga lilingon ka para lang ma-realize mo kung nasaan ka na ngayon. 'Di ba? Kung gaano na kalayo yung nararating mo. Kasi kahit gaano kabagal ang progreso mo sa buhay, basta umaandar ka, day by day, step by step, umaangat ka, nagbabago yung buhay mo in a positive way. Idiretso mo yan. Ibig sabihin lang nun, may ginagawa kang tama. 'Di ba? Kaya sa mga may mga pagsubok sa buhay, huwag kang susuko. Hindi habang buhay nandiyan ka. Hindi ibibigay ng Diyos ang isang trial sa isang tao kung hindi niya kaya yung bagay na yun. Hindi niya bibigay yun sa'yo kung hindi mo kaya yan. Kaya idiretso mo lang yan. Yung ganitong klaseng biyaya na binibigay sa akin, parang bigyan ko siya ng halaga. At dito nagiging interesado ang kwento. Alam nyo ba na hindi pala ito tungkol kay Stel laban sa mga bashers niya? Ito ay tungkol kay Stel laban sa dating Stel. Si Stel na maraming insecurities, ang Stel na maraming duda, ang Stel na minsan ay tinanong sa sarili, sapat pa ba ako? At araw-araw ay unti-unti niya itong tinalo. Unti-unti niyang tinalo ang mga pagsubok at pagdududa sa kanyang sarili. Pagka nag-open ako ng Facebook, talaga nakikita ko, especially yung picture nga na kumakalat, yung ginagamit talaga ng lahat to make fun of me. Yung picture ko nung parang pre-debut ba namin yun o debut namin na photo. Ginagamit nila sa kahit saan, sa mga memes, sa mga kung ano-anong bagay, kino-compare nila sa ibang mga artists, ibang P-pop idols, tapos parang sinasabi nila maasim, gano'n-gano'n. Ako, hindi ako nasasaktan kasi parang unang-una sa lahat, proud ako dun sa photo na yun. Though, hindi lang sa makeup. Hindi I mean, proud ako dun sa picture na yun. Kasi, kahit anong gawin natin, part pa rin siya ng past ko. Tama. And proud ako dun kasi yun yung reason bakit ako nandito ngayon. Merong ganong klaseng style. Grabe, ang galing ng mindset niya, no? Nakakabilib. Lalo akong bumilib dito kay Stel, no? Hindi ko pa rin napapanood din talaga itong video niya. Ang dami ko palang nalampasan, no? Pero, para sa mga sinabi niya na yon, no, na parang hindi niya ikinahihiya kung ano yung itsura niya noon. 'Di ba? Parang ang sarap lang na marinig sa kanya yun na talagang yung unang-una humble beginnings niya yun at yun talaga yung itsura niya, 'di ba? Ganun eh. Kumbaga, yun talaga siya noon eh, 0 days eh. 'Di ba? Pero nakaka-proud lang talaga na ini-embrace niya yun. Na although yun yung pinanlalait sa kanya na hindi nga raw siya gwapo, ganun, 'di ba? Pero proud siya doon sa itsura niya dati. 'Di ba? Na hindi niya ikinahihiya yung dating itsura niya. Lalo akong humanga dito kay Stel dahil ganun yung mindset niya, no? Merong style na ganito ngayon. So parang for me, pag nakikita ko yung photo na yun, I feel proud and I feel happy sa kung ano ako ngayon. Pero syempre, as a normal human being, hindi maaalis yung parang kirot na or parang inis na nararamdaman ko kasi nga ginagawang katatawanan yung photo ko. Pero pag iniisip ko, parang ano ba yung goal ng tao na gumamit ng photo ko? Bakit niya pinost yun? Tapos Ayun na, para siraan lang talaga siya, no? Kumbaga, kala mo naman hindi ka lait-lait yung mga nagpo-post ng gano'n, yung mga gawa-gawa ng article ng gano'n, kung sino man yun, di ba? Ngayon, ikumpara mo naman si Stel ngayon sa mga nanlalait na yun, yung mga buhay-buhay ng mga yun, nasan sila? Ngayon si Stel, di ba? Sobrang sikat, sobrang yaman na. Di ba? Pero yung paa nasa lupa pa din. Di ba? Sobrang humble pa rin ni Stel.
'Di ba? Yun yung kaibahan sa ugali na lang, eh, 'di ba? Nasaan yung mga ugali ng mga yun? 'Di ba? Kumbaga malabo pa sa sabaw ng pusit yung mga ugali ng mga yun, samantalang to still sobrang genuine ng ugali. Kahit na nilait-lait na siya, ito pa rin siya, no, sobrang down to earth. Idol talaga to system. Parang pag naisip ko, sino ba tong tao na to na nagpo-post ng photo ko? Ano na ba yung natulong niya sa buhay ko? Pagka naisip ko yon, parang nawawala yung inis, nawawala yung galit. Kasi parang hindi ko naman ibababa yung level ko Yes! sa taong nag-post na yun para gantihan pa siya. Hindi yung Stel, nagparetoke, ganun. Napakaluma. Wala bang bago? Stel, retokado ang ilong. O tapos, sos, walang bago. Ang mahirap nung sabihin, si Stel nagpatubo ng ilong sa noo. Yung, di ba? Normal na yun eh. Normal na yun nagpa-enhance ng itsura. Di ba? Tama yung sinasabi niya, walang bago. Kaya siguro, hindi na rin galong apektado si Stel ng gano'n. Kasi unang-una nga sinabi niya nga, di ba? Ano naman yung mga buhay-buhay ng mga yun, yung mga nanlalait sa kanya, di ba? Nang gumagawa ng kasiraan niya. Di ba? Kasi syempre, minsan talaga isipin mo na lang yung buhay mo eh. Di ba ganun yan eh, parang chismis kayo ng chismis pero andyan naman kayo hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo. Eto ako ngayon, no, hindi ko kayo, ini-ignore ko kayo, pero yung buhay ko, pinapaganda ko yung buhay ko, inaayos ko yung buhay ko. Di ba? Yan ang meron si Stel ngayon. Di ba? Kaya para sa kanya, o para sa akin na rin, di ba? Kung ganun, wag mo na silang pansinin. Di ba? Kasi wala ka rin naman talaga mapapala sa sama ng loob mo. Tapos iba pa pagtatabihin yung picture noon, tas picture ngayon. Tapos, marunong din naman ako mag-edit, mas maganda pa. Ito naman. Pa-edit mo na lang sa akin, libre. Ang iniisip ko ngayon, dapat yung mga creative bash. Hindi, joke. Nang hikayat. Basta yun guys sana nagigets nyo yung point ng sinasabi ko. Dinadaan ko lang siya sa joke pero naiintindihan ko naman. Alam ko na naiintindihan nyo. At ngayon, yung dating pinupuna ang itsura, siya na ang isa sa pinakarespetadong performers sa ating bansa. Tama. Yung dating hindi pinapansin, siya na ang hinihintay sa bawat entablado. Yung dating tinatawanan, oo, tinatawanan, siya na ang dahilan kung bakit maraming tao ang naniniwala sa sarili nila. Maraming tao ang nagkaroon ng lakas ng loob para labanan ang mga papanglait. Kaya malaking inspirasyon talaga si Stel eh. 'Di ba? Hindi lang po pagdating sa itsura. Pagdating po sa buhay, 'di ba? Yung naging struggle niya rin noon, 'di ba? Kung paano niya iniangat yung buhay niya. Yung mindset, yun din yung number one, yung mindset. Na huwag ka magpapalamon yun sa mga basher na yan. Kailangan eyes on the prize. Like ko sinasabi yan eh. Dito ka lang tumingin sa harap. Walang mangyayari dyan sa likod. Diba? Kaya nga pass yan eh. Huwag ka nang lumingon doon. Ito yung future mo. Ito yung present mo. Dito ka tumingin. Dito maraming mangyayari. Diba? Dahil ito tapos na ito eh. Nasa likod pass nga eh. Tapos na siya eh. Eyes on the prize. Dito ka tumingin. Pagandahin mo yung buhay mo. Lalo-lalo na yung mindset mo. Diba? Kaya ngayon yung mga basher niya wala. Andun pa rin sa likod niya. Mga buhay ng mga hikahos. Real talk. Dati mong niyurakan at inalipusta, ngayon, kaliwat kanan yung award, nasa loob man o labas ng bansa. Tama. So ayun na nga. May ano lang ako, i-discuss lang ako na I think important naman siya, important matter naman siya. Kasi alam ko naman na bago ang lahat, gusto ko lang sabihin muna na alam ko naman na ngayon parang ang daming nangyayari, ang daming mga bagay na di natin makokontrol and talaga masasabi ko parang this year ata parang bunot ako sa mga nangyayari sa social media, sa lahat. So parang naintindihan ko and I totally understand yung mga nangyayari sa lahat-lahat ngayon. Unang-una, gusto ko sabihin na of course, thank you sa inyo kasi alam ko naman na super protective kayo, super concerned and parang kayo talagang kung nafe-feel nyo na parang nasasaktan kami, ganun, or parang ayaw nyo nakikita kaming nasasaktan or what. And I totally understand kasi alam ko yung ganyang feeling, parang naging fan din naman ako before. Siyempre, ayoko rin naman na parang yung mga favorites ko o yung idols ko parang inaaway or nababash or anything. So, ako, sa akin lang naman,
with all the things happening right now, parang nasabi ko naman na sa inyo na hindi naman ako tinatablan ng kahit ano pa ng mga bashing or anything. Like, hinahayaan ko na lang sabihin ng mga tao yung mga negative things na gusto nilang sabihin about me. Kasi, unang-una, ba't naman ako masasaktan kung hindi naman totoo? Tama. And kung ginagamit nila for clout or kung ginagamit nila just to make fun of me, yung mga bagay-bagay para i-bash ako. So, let them be. Kasi parang kahit naman anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, kung wala rin naman silang pakialam or hindi sila nakikinig, parang mapapagod lang tayo kakasabi ng kakasabi. Tama. Sabi ko nga, di ba, si Jesus Christ nga may basher eh. Noong araw pa yun, sipin nyo 1,000 years ago. Si Papa Jesus may basher. Ito pa kaya tao tayo, di ba? At ikaw ngayon nanonood, may basher ka rin, may chismoso rin na sinichismis ka, di ba? Ganun yan, real talk yan. Ayan, kumbaga, realidad ng buhay yan. Kaya tama yung mindset ni Stel. Wag mo na pansinin. Di ba? Tapakan mo na lang sila, no? Gawin mong stepping stone yung mga pinagsasabi nila sa yung negative. Di ba? Tapakan mo yun, gawin mong motivation. Di ba? Ganun yan eh. Tapos marirealize nila pag lalo kang umaangat, lalo silang mabibwisit sa'yo. Habang lalong gumaganda yung buhay mo, lalo silang mabibwisit sa'yo kasi hindi nila kaya yung ginagawa mo. Di ba? At sa bandang huli, kumbaga, idolin ka na rin nila, iisipin nila paano niya nagagawa yan. Di ba? Kahit na nilait-lait ko siya, hinihila ko na siya pababa, pero gumanda pa rin ng gumanda yung buhay niya. Ngayon, iisipin niya lalo ngayon, di ba? Mamatay-matay siya kakaisip kung paano mo ginagawa yun. Di ba? Kaya, sa bandang huli, magiging inspirasyon ka na rin niya. Yung dati mong basher, hahangaan ka na rin sa bandang huli. Di ba? Ganun yun. Kaya kailangan talaga, mas tumingin ka na lang doon sa buhay mo. Huwag mo lang intindihin yung mga naninira sa'yo, kumbaga nanghihila sa'yo pababa. Huwag mo lang intindihin yun kasi pampabagal lang sila sa proseso ng ganda ng buhay mo. Real talk. Sabi. So, pagka hindi natin pinansin, tapos ma-feel nila na parang, wala na palang effect, parang sila na lang yung mapapagod. So, hayaan na lang natin sila. I know, mali yung ginagawa nila, mali yung bullying, mali yung ginagawa nila na bashing. Pero kasi, parang tayo lang yung mapapagod. Pag paulit natin sinasaway, pag paulit-ulit tayo, sumasagot sa kanila on social media, parang tayo lang yung napagod. And, mas nanalo pa sila kasi yun yung goal nila eh. Asarin ka, goal nila yung parang magalit ka, goal nila is mag-react kayo sa mga post nila. So, yung platform nila is talagang mabibigyan ng, alam mo yun, mabibigyan ng clout. So, parang yung mga ganong klaseng bagay, dapat din yun ang pinapansin. Tama. Ignore nyo na lang. Kasi, pagka nag-open ako ng Facebook, talaga nakikita ko, especially yung picture nga na kumakalat, yung ginagamit talaga ng lahat to make fun of me. Yung parang picture ko nung parang pre-debut ba namin yun o debut namin na photo. Ginagamit nila sa kahit saan, sa mga memes, sa mga kung ano-anong bagay, kino-compare nila sa ibang mga artists, ibang P-pop idols, tapos parang sinasabi nila maasim, gano'n-gano'n. And ako, hindi ako nasasaktan kasi parang unang-una sa lahat, proud ako dun sa photo na yun. Though, hindi lang sa makeup, hindi joke lang. I mean, proud ako dun sa picture na yun kasi kahit anong gawin natin, part pa rin siya ng past ko. And proud ako dun kasi yun yung reason bakit ako nandito ngayon. Merong ganong klaseng style, kaya merong style na ganito ngayon. So parang for me, pag nakikita ko yung photo na yun, I feel proud and I feel happy sa kung ano ako ngayon. Pero syempre, as a normal human being, hindi maaalis yung parang kirot na or parang inis na mararamdaman ko kasi nga ginagawang katatawanan yung photo ko. Pero pag iniisip ko, parang ano ba yung goal ng tao na gumamit ng photo ko? Bakit niya pinost yun? Tapos parang pag naisip ko, sino ba tong tao na to na nagpo-post ng photo ko? Ano na ba yung natulong niya sa buhay ko? Pagka naisip ko yun, parang nawawala yung inis, nawawala yung galit. Kasi parang hindi ko naman ibababa yung level ko dun sa taong nag-post na yun para gantihan pa siya. So parang hayaan ko na lang kung sumaya siya dahil sa ginawa niya, edi thankful ako, at least ako yung reason ba't siya masaya. Hindi na ako bababa sa level niya na parang papatulan ko pa siya or parang hindi na ako bababa sa level niya na parang gaganti ako. Yun yung yung gusto ko still yung level ng maturity ng utak. 'Di ba? Kasi kung hindi mature yung utak niya, papatulan niya yun eh. 'Di ba? Sasagot siya, 'di ba? Ganun. Pag minsan kasi kahit anong estado mo sa buhay, tulad siya sobrang sikat nila, 'di ba? Minsan talaga may dating na mapipikon ka talaga na siyempre tao ka nga lang, di ba? Minsan di mo matitiis talaga na hindi sumagot. Pero itong si Stel, kumbaga, real talk lang talaga, nakita ko yung maturity niya. Di ba? Natama nga naman niya, huwag niya ng patulan. Bigay ko yung same energy na ginawa niya sa akin. So parang hayaan ko na lang kasi kahit ano naman gawin ko, ako talaga yung nasa photo and ulitin ko, I feel proud every time na nakikita ko yung photo na yun. Kasi that's me before. And that's me nung mga panahon na gusto kong maabot yung dreams na meron ako ngayon. Yes. Hindi ko mabubura yung photo na yon dahil part siya ng past ko. Kasi unang-una siya ngayon, 'di ba? Kumbaga hindi siya magiging kung ano siya ngayon, kundi dahil doon sa past niya.
'Di ba? Kapag binura niya yung past niya, wala yung ngayon, 'di ba? Kasama yun sa journey. And I feel proud on that photo kasi ako yun. And yun yung isa sa naging inspiration ko para pagpatuloy ko kung ano yung gusto ko pang gawin until now. But yung mga fans, yung 18, I totally understand yung mga nararamdaman nyo kasi you want to pagtanggol kami, kung gusto nyo na mawala yung mga bashing. Unang-una sa lahat, yung bashing and yung mga bullies, hindi talaga natin sila maaalis dito sa mundo dahil ano talaga sila. Ayoko sabihin dahil alam natin masama yung ginagawa nila. Tama. Kampo na talaga sila. Anyway, yung mga bully talaga, like, kaya ibalik natin yung energy na binibigay nila sa atin, imbis na awayan natin. Pakitaan na lang natin ng magandang bagay. Kasi pagka pinatulan mo kasi, mas lalo silang, alam mo yun, mas lalo silang magagalit, matutuwa sila, tapos sabihin nila, sige, asarin ko pa to, awayin ko pa to. Parang gano'n. Kung pakitaan nyo ng mabuting bagay, at least nare-realize nila na parang, ang bait naman ito, ang sama palang tao. So parang pa-realize Yun nga, di ba? Paparealize mo talaga sa kanila na mali ginagawa nila. Di ba? Sabi nga nila, kill them with kindness. Di ba? Ang galing talaga, no? Ang galing na mindset ni Stel na una, para sa akin nga, waste of time nila yun eh. Lalo sobrang sikat nga nila, di ba? Tapos yun nga, di ba? Kapag may mga bagay na, may nasabi si Stel, i-report na naman ng mga reporter yun, di ba? Ganun, masisira na naman siya, di ba? Ganun. Alam niyo na kung sino-sino yung mga gumagawa ng chika-chika sa kanya, no? Lalo po sa SB19 talaga, lalo rin dito kay Stel, di ba? Di ba? Kumbaga, magiging ano lang yun, tampulan lang yun ng content ng mga, alam niyo na. natin na apakasama ng ugali nila. Wag na Anyways, nakakamusta lang ako sa inyo. Basta kayo, pagka feeling nyo napapagod na kayo sa ginagawa nyo, take a rest, breathe, go outside, do something different, do something na mag-charge ng energy nyo, mag-charge ng inspiration sa inyo. And I guess pagka minsan napapagod kayo or sabihin natin na-burn out or anything, I think normal yon, lalo na especially sa nangyayari sa atin ngayon na nasa stage tayo na gusto natin ma-improve yung life natin. Tama. Gusto natin may magawa tayong maganda sa buhay natin. So Actually, normal lang yung burnout. Tama yan, no? Kumbaga, pag na-burnout ka, pahinga ng konti, di ba? Unwind, di ba? Tingin ka ng ibang bagay, di ba? Mag-ano ka ng ibang hobby para mag-reset yung utak mo. Di ba? Normal lang yung burnout, pero huwag kang susuko. Pag na-burnout kasi, yung iba kasi pag na-burnout, tumitigil talaga eh. Huwag kang titigil. Di ba? Nandiyan ka na eh, titigil ka pa ba? Di ba? Tulad sila, di ba? Lalo sila. Grabe yung burnout ng mga yan. Unang hindi lang burnout sa utak, pati sa katawang lupa nila. Grabe. Di ba? Kasi performer sila eh. Lahat kumbaga gumagana sa kanila. Utak, boses, katawan, di ba? Kalamnan nila. Talagang sakit-sakit ang katawan ng mga, sakit ng mga lalamunan yan, di ba? Kaya normal na ma-burnout yung mga yan. Kaya syempre, pagka ganun, kailangan nila talagang magpahinga. No? Ganun lang yun. Kailangan ng pahinga, tapos banat ulit. Ganun lang yun. Ganun lang ang buhay. I guess normal yun na parang mapapagod ka kasi tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo dahil you have your goals. But yeah, I guess it's normal. So pag naramdaman nyo yun, take a rest. Tama. Hindi nagbago si Stel. Ang totoo, hindi naman biglang gumanda si Stel sa paningin ng ibang tao. Ang nagbago, yung tingin ng mundo sa kanya. Tama. Kasi may isang bagay na mas malakas kesa sa physical appearance. At iyon ay character, talent, hard work, at authenticity. Ito lang yun sa akin, no? Yun nga, nabanggit niya, character, di ba? Yung authenticity. Isipin nyo, maraming artist, no? Na talagang sumikat, pero nilamon ng sistema. Yumahabang, di ba? Ganoon, talagang kala mo kung sino na, di ba? Yun ang kagandahan dito sa SB19. Hindi lang po kay Stella, sa buong SB19 mismo. Hindi sila ganoon. Kasi, para sa akin, no, sa mga narating na mga OPM artists, sila kasi nasa tugatog talaga eh. Sila, kumbaga, yung pangalan nila, sound break, di ba? Kumbaga,
Na-break nila yung barrier na pag Filipino artist, Pilipinas lang. Hindi, na-break nila yun. Na-break nila yung wall. Di ba ngayon, mag-i-international artist na sila. No? Lola Palusa, man. Isipin mo yun, di ba? Malapit na. Di ba? Yun eh. Kumbaga sila talaga yung pinaka grabe yung narating as OPM artist. Kumbaga, pero hindi sila kinakain ng sistema. Hindi sila yumabang. Sobrang down to earth, nasa lupa pa rin yung mga paa nila. Di ba? Pero yung iba yan, yung iba nga, sikat lang sa Pilipinas di ba? Walang global audience walang global fans Pero sobrang yabang. Di ba? Pilipinas pa lang yung mga fans nun. Yabang-yabang na. Pero itong SB19 globally ang 18, global ang 18. Pero never silang yumabang. Wala akong nabalitaan na naging issue ng bawat isa ng Mahalima na yumabang sila, na may sinungitan sila, may whatever daw. Wala talaga. Yun talaga yung pinakamatinding foundation ng SB19. Down to earth, yun yung napakagandang traits nila talaga. Sobrang down to earth nilang 5. Ibang way para ma-deliver siya ng maayos, kundi maging very emotional ka. And I think growing with SB19, yun yung na-try kong makontrol yung emotions ko. Pero I don't think kaya ko siyang makontrol tonight seeing you guys. Tulad nga ng sabi nila, sobrang tagal na ng SB19. And every time na may concert kami, lagi lang pumapasok sa isip ko, hanggang kailan kaya namin ma-experience yung ganito? Marami kaming kinakatakutan, pero knowing na nandyan kayo sa amin, sobrang kampante kami na magiging okay lahat. Hindi man tayo sure kung kailan magwawakas ang lahat, pero at least ngayon, sure tayo na marami na tayong nagawang memories na masaya magkakasama. Tama. So, saan man tumapunta, I think enough na yun para masabi naging makabuluhan yung buhay ko. Alam mo, sasabihin ko na sa inyo, no? Ito lang yung gusto ko rin sa kanila. Hindi po sa 18 tayo kasi bihirang-bihira sa mga idol nating artist, no? Yung nagiging vulnerable sila sa kanilang fans, no? Ito tama pinapakita ni Stel dito na talagang tao lang din siya. Di ba? Tao lang din sila. Di ba na talagang ino-open niya sa fans o sa 18 kung ano yung totoong nararamdaman niya sa journey nila na to. Di ba sabi niya natatakot nga daw siya kung ano pa mga susunod, kung may mangyayari pa ba o ano, whatever, di ba? Yun kumbaga parang sila lang yung nakitaan ko ng ganito na nakikipag-usap talaga sila sa fans. Na yung sa loobin nila, sinasabi nila sa fans nila. Di ba? Iba kasi wala lahat pinapakita lang okay, di ba? Ibang artist, di ba? Sila hindi. Talagang yung vulnerability nila pinapakita nila sa fans nila. Tao, di ba? Talagang makaka-relate ka talaga. Kung baga tamo, yung kanina, no? Umiiyak na yan, di ba? Yung isang 18 doon, na naririnig sa video, di ba? Kasi totoo maganda yung gantong ginagawa ng SB19. Kung baga, open sila sa ganyan, no? Hindi yung puro maganda lang yung pinapakita nila. Di ba? Huwag naiisip pa rin nila talaga pwede kung may mangyari pa bang iba, magdidiretso pa ba, di ba? Marami rin silang kinatatakutan. Di ba? Kaya sobrang solid talaga na hindi rin ako talaga nagsisisi kung bakit yung sinuportahan tong system at ang buong Mahalima. Di ba? Kasi tao talaga sila no? Talagang ang sarap lang nilang suportahan kasi mararamdaman mong parehas lang kayo ng mga nararamdaman at ng mga na-experience sa buhay. Real talk. So, maraming salamat 18. Thank you. Kung may mga pinagdadaanan kayo, daanan nyo lang. Huwag nyo yung tatambayan sa namin. Kasi pag tinambayan nyo, baka matuwa masyado. Baka hindi na kayo lubayan. Just enjoy life. Kung anong gusto nyong gawin ngayon, go for it.
Kung sa tingin nyo, diyan kayo mag-excel, go for it. Ito, bila na pumasok sa isip ko, no, yung naging issue ni Stel sa ano, na yung nagsabi siya sa mga 18 na wag na raw mag-ano sa bahay niya, wag na picturean yung bahay niya, na sinasabi niya sa mga 18 na laging tumatambay doon sa opisina nila, di ba? Isa rin yun sa dahilan, kaya niya sinabi yun na, kumbaga, bigyan niyo naman sila ng space, di ba? Kumbaga, tao sila eh, kumbaga, sabihin na natin public figure kasi sila, kaya talagang may mga ganun, pero isaayos nyo rin naman, di ba, na huwag nyo lang laging itutok yung panahon nyo sa kanila. Lalo yung mga tumatambay nga raw sa opisina ng 1C, di ba? Nabanggit ni Stel yun, alam niyo yan. Na, kumbaga, sabi ni Stel, di ba, gawin niyo productive yung buhay nyo, huwag lang kayo tumutok sa amin, di ba? Kasi kung talagang tututok ka lang sa SB19, wala mangyayari sa buhay mo, hindi ka na nag-aral noon, hindi ka na nagtrabaho, di ba? Hindi mo na pinaganda yung buhay mo, di ba? Saka syempre, parang nakakasakal din yun, di ba? Kumbaga, bigyan mo rin naman sila ng pahinga, di ba? Saka yung konting privacy na nga lang din yung inaano ni Stel, di ba? Lalo sa bahay niya. Na nakita niya nga daw na si ate daw, no? Palihim pa rin daw na kinukuhanan daw siya ng video, di ba? Yung ganon, di ba? Kumbaga, ibigay na natin yung hinihingi nilang privacy, lalo ni Stel. Kasi unang-una po yung trabaho po nila, very taxing po ng trabaho nila. Napakapagod yan. Yung sa utak, sa katawan, di ba? Sa lahat. Di ba? Kaya yung konting pahinga na deserve naman nila, ibigay na natin sa kanila. Dahil actually, no, kung tayo yung nasa sapatos nila, baka hindi natin kayanin yung hirap. Nakikita naman natin, di ba, yung mga dokumentary nila sa mga show nila, lalo sa abroad, di ba, nung world tour nila, di ba? May mga sakit na sila noon, di ba? Pero tinidiretso pa rin nila yung performance nila. Di ba? Ganun sila ka-dedicate sa trabaho nila. Grabe yung dedication nila. Kaya, para sa ating mga 18, no, ilugar din natin yung pagiging fanboy at fangirl. Di ba? Ibigay natin yung pahinga sa kanila. Mahirap kasi. Naisip ko lang bigla, no, dahil sa mga sinabi niya. If you need support, nandito lang kami kung kailangan nyo ng support para magkaroon kayo ng lakas loob gawin kung ano yung gusto nyo. We're here. Sasabihin namin sa'yo, go for it. Kaya mo yan, dito lang kami sa'yo. Sa likod mo, tulungan ka namin. Basta huwag kang matakot. Just be yourself and enjoy life. Laban lang. Tama. Ayun natin yung itsura ni Stel. Hindi siya pangit. Ordinaryo normal nung itsura ni Stel. Di ba? Saka, yung nga, uulitin ko, no? In-idolize ko naging bias si Stel, hindi pa siya yung Stel na ngayon, yung itsura niya. Yung itong Stel. Di ba? Kasi kung titingin ka talaga sa itsura, ay hindi nga siya pipiliin ko si Justin. Pero hindi, tumingin ako sa talent. Di ba? Sobrang talented ni Stel. At ngayon, di ba? Bawing-bawiin na, di ba? Lahat na nasa kanya na. Sana all. Di ba? Kasi sa akin, no, aanin mo yung gwapo, sama naman ng ugali mo. Di ba? Real talk lang yun. Di ba? Gwapo ka nga. Maganda ka nga. Pero basura naman ng ugali mo. Ay, doon na ako sa normal ng itsura, di ba? Grabe kayo mga basher, kaya nyo tumigil. Sabi nga nila, no, si Stel, kung saan siya pinakamahina noon, ngayon yun yung pinalakas niya. 'Di ba? Yun yung napakalakas niya ngayon, 'di ba? Yung visual niya. 'Di ba? Pinalakas niya yung kung saan yung kahinaan niya. Ang galing lang talaga. Talagang para sa akin, no, they come a long way. At syempre, sabi ko nga, di ba, nagsisimula pa lang sila para break in ang para makapenetrate talaga doon sa international scene. Di ba, nagsisimula pa lang sila.
At sila na nga talaga yung magbe-break ng notion na pag OPM artist ka sa Pilipinas ka lang. International known SB19, di ba? At syempre mangangarap na rin lang tayo, no? International awards. Di ba? International collaboration. Yun na kung sinasabi, no? Sana makakorab din na si Bruno Mars. Grabe, mag-hit yun na masyado. Todo mag-hit yun kapag naka-collaborate nila si Bruno Mars. At yung iba pa pong mga international artists. Grabe. At para sa akin, kailangan na rin talaga nila makapenetrate sa international. Siguro hindi talaga ito Para sa akin, kailangan na rin talaga nila makapenetrate sa international scene. Kasi nga, tarantahin na sila. Di ba? Papunta na sila dun sa, di ba? Kumbaga, tumatanda na. Kailangan bago man lang sila mag-retire, no? Talagang makapenetrate na sila. Para talagang masabi natin talaga na merong isang purong Pilipinong grupo na nakapenetrate sa international scene. Diba? Na sobrang magiging proud tayo na solid na Pilipino. Diba? Andun sa international scene. Stel versus Basher. Ang kwentong ito ay tungkol kay Stel laban kay Stel. Ito ay kwento kung paano higitan ni Stel ang dating version niya. Ito yung batang maraming insecurities laban sa lalaking alam na ang halaga niya. At ang pinakamagandang revenge sa lahat ay hindi ang gumanti, kundi ang maging taong hindi mo aakalaing kaya mong maging. Kwento din ito ng mga taong hinusgahan. Kwento ito ng mga taong hinamak ng lipunan. Kwento ito ng mga taong inalipusta ng lipunan. Kwento ito ng mga taong inalipusta ng karamihan. Kwento ito ng taong kahit anong dumating na pagsubok ay alam niyang maaabot niya ang rurok. Dahil sa huli, ang taong pinagtatawanan noon, siya rin ang taong pinapalakpakan ngayon. Tama. Ayun lang po, no, malaking shoutout po dito kay Miggy Boy. Mag-subscribe po kayo. Ilalagay ko po yung link ng kanyang video sa description, no, dito po na ni Miggy Boy para po makapag-subscribe po kayo. Solid content, Miggy Boy. Shoutout sa iyo, malaking kudos. Ayun, marami po tayo natutunan dito na para sa mga naging basher ni Stel. Sana tigilan nyo na yan kasi unang-una walang mangyayari kung mamubash kayo na mamubash. Diba? Gawin nyo na lang productive yung buhay nyo. Ipagandahin nyo na lang buhay nyo at marirealize nyo rin yan na marami kayong sinasayang na oras kung mananatili na kayo magiging basher. Diba? Baka pasalamatan nyo pa si Stel dahil naging inspirasyon siya para marirealize mo na dapat mas pagandahin mo na lang yung buhay mo. Mas tuunan mo ng bansin yung sarili mong buhay kaysa tutukan mo yung buhay ng iba para sirain sila. Maraming salamat kung nakabot ka hanggang dito. Huwag makalimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel. Please like our video. Malaking tulong po yan. Ingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.